Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapalig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Si Baste Duterte nagsalita na po, natigilan na ni Senator Amy Marcos yung panggagamit sa kanya, no? Dahil iba naman yung dahilan niya ng pagsusori. Hindi po siya humingi ng sorry dahil siya ay nagsalita ng masasakit, partikular yung pagsasalita niya kay BBM na mag-resign, no? Hindi po yun yung dahilan. Pag-uusapan din, nilinaw po yan ni Baste Duterte. So ito po yung sinabi ni Senator Amy para po, alam niyo minsan ako real talk naawa ako kay Senator Amy kasi una kapatid niya yung presidente. Hindi po ako naawa dahil ako ay supporter pa ni BBM. Hindi po eh. Naawa ako sa kanya kasi naintindihan niya yung nangyayari sa mga Marcos ngayon. Malaki po yung posibilidad na ito na po yung last nila, no? Na panunungkulan sa Malacanang. Parang kung ang purpose po nila ay maibangon yung kanilang pangalan, hindi po yan natutupad ngayon, no? Yun yung sinisave ni Senator Amy Marcos, yung lahat ng pwede pang isave. Doon ako naawa sa kanya, no? Yung siya na lang yung message sa mga Marcos na teka, ayusin natin yung pamumuno. Pero sa tingin ko kasi it's too late. Masyado ng lahat na nakapaligid kay PBBM. Ang hirap na pong no? Yun na talaga eh. Yun po ang problema pagka lahat na nakapaligid sa iyo, isa na yung sinasabi na wala ka ng dissenting opinion. Yung kumbaga yung kumukontra sa mga opinion. Kasi basically outsider si Senator Amy, no? Outsider siya mula dito sa Tagabulong. Yung maaring talagang outside siya, nagsasalita siya kahit Marcos siya, nagsasalita siya from the outside. O yun yung problema. Okay, punta pa ito po yung sinabi ni Senator Amy. Nagulat ako nandun ako sa Davao, bigla nagkaroon ng announcement yung tungkol kay Mayor Baste. Yun siguro yung and nung nakita ko naman kasi syempre sino ba namang anak ang hindi magdadamdam kapag ikukulong mo yung tatay pati yung ate niya. Okay. So ito po ang sinagot ni Baste mula po rito sa mga pahayag na to ni Senator Amy. Madam Amy, lilinawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo diyan sa media, no? Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa iyo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Tigilan mo ko sa paggamit sa mga jamming mo. Pinalampas kita minsan pero nag-iingay ka pa rin. Okay, hindi po maunawaan ni Baste na politiko kasi si Amy, di ba? Ito kasi si Baste parang siya yung list na political dito sa mga magkakapatid na Duterte. Kung mapapakinggan niyo po 'yan, emosyon po, no? Talagang kung ano po yung nararamdaman niya, wala po siyang pakialam. Kaya kita niyo siya lang yung nanawagan ng BBM resign. Ibang klase po talaga, no? Panay yung totoong nararamdaman niya, yun yung nararamdaman niya noong time na yun. At hindi siya nagsosorry sa mga sinabi niya. Nagsosorry siya, yan linaw. Nagsosorry siya dahil naaawa siya kay Senator Amy Marcos. Naiipit Gusto niya makipagkaibigan sa mga Duterte, gusto niyang magpatuloy yung unit team. Kasi siya yung isa yung dahilan, di ba? Siya yung nanligaw talaga sa mga Duterte. Pero at the same time, hindi niya naman mapigilan yung kanyang kapatid at pinsan, no, sa kanilang mga gustong gawin sa buhay. Kaya doon po naawa narito ka sa amin ngayon, kasama ka namin. Sorry kung narinig mo yung mga pinagsabi ko. Parang ganun yung point pero wag mo na akong gamitin. Yung sorry ko, very personal sa iyo. Hindi for media consumption na palalabasin mo pa na yung aking mga nasabi ay dulot lang yan ng emosyon. Hindi po. So, kahit po si Pangulong Duterte, no, kahit po galit na galit, pag nagsalita, ito talaga yung mana sa tatay niya. Alam pa rin nila, yung sinabi nila ay
totoo pa rin sa paniniwala nila. Hindi po yung out of galit, no? Meron po mga taong ganun eh. Habang nagagalit, lalong tumatalas yung pag-iisip. Di ba? Minsan, nararanasan ko yan. Hindi po yung iba na yung out of galit, nakapagsalita na ng kung ano-ano. Hindi po. Mas kontrolado nga ng iba. Si Senator Amy, very calculated. Di ba? Actually, ganito ang nakikita ko eh. Na ginagawa ni Senator Amy. Gusto niyang iligtas yung kapatid sa galit ng taong bayan. Hindi niya po binabanatan si BBM eh. Napupunan niyo ba? Nakasentro yung banat niya kay Tambi, no? Sa kanyang pinsan niya sinisentro yung kanyang galit, hoping na yung mga Pilipino ay magalit kay Martin Romualdez at iligtas yung kanyang kapatid. Yung tipong palabasin ba na nagagamit lang yung pangulo ng hindi rin ako naniniwala eh. Si Pangulong Marcos, hindi rin po bagito yan. Hindi na rin po bagito yan. Kaya nga po tama yung mga Duterte. No, kung nakinig po kayo nung rally sa Davao, ang main na inatake nila hindi po kung sino-sino. No? Si Paulo lang yung sumentro kay dahil kapwa niya congressman eh. Imbes na ipagtanggol siya, di ba? Imbes na ipagtanggol siya sa atake ng mga congressman yung umatake sa kanya. Kaya yun lang yung umatake kay Martin. Pero lahat po, alam po nila kung sino atake nila. Parang wag tayong maggaguhan, pare-pareho tayong marurunong sa politika. No? Si Marcos ang punteriya namin. Si Marcos ang aming pinagre-resign. Yan yung banat ni Basti. Kung makikinig po kayo, totoo po yun. Ibang-iba po yung gustong palabasin ng ibang tao na magalit tayo sa asawa, magalit tayo sa pinsan, pero i-spare natin na walang kamuwang-muwang. Ang biktima lang na si PBBM. Parang ano ba yung walang bahid. Tapos biktima lang siya. Lahat po ng pronouncement, siya po nakakagulo. Sa totoo lang, di ba? Pati ICC, no? Hindi siya naging firm diyan kung hindi pa nagwala si Bato. Totoo naman yun na nagwala sa Bato. Speaking of ICC, ililinaw ko rin po, napakaraming tangengot na supporter, napakaraming bugok na mga dilawan at kakamping, nagdidiwang. Pwede raw kasi diniklara raw ni Minandro Guevara, ang ating soldier ngayon na pwede raw mag-issue ng warrant of arrest. Matagal na po nating alam na pwedeng mag-issue ng warrant of arrest. Hindi naman po warrant of arrest ang inaano diyan, pinag-uusapan diyan eh. Kung meron bang huhuli kay Duterte kung sakasakali. Di ba? Diyan magkakagulo tayo. Kasi tsak, hindi papayag yung mga taga Davao eh. Mahal po talaga nila. Sa totoo lang, hindi po lahat ng Davaoenyo, pero lahat po na nakausap ko. Mahal po nila si Pangulong Duterte at ang mga Duterte kasi iba po yung nagawa eh. Okay, speaking, no, punta na po tayo dyan sa topic na yan. So malinaw na po yun, no? Ayaw po ni Baste Duterte nag-translate na eh, ng SMNI eh. Yung original na post niya yan, in Bisaya pa, di ba? Bisaya pa yung second part eh. Yung eto, tigilan mo nga ako sa paggamit sa mga jamming mo, pinalampas kita minsan pero nag-iingay ka pa rin. Sinisisi, 51 billion daw nasan na raw napunta dahil bumaha. Nakakatawa, no? Hindi niyo po ba talaga maintindihan yung calamity? Noong panahon ni Duterte, kahit po nagtatrabaho na yung mga basta nauna si Lenny. Tandang-tanda ko yan, unahan eh. Pag nauna si Lenny sa area, sisigaw na yung mga yan, nasa ng Pangulo. Bakit po ngayon, kayong mga dilawan at kakamping, bakit po wala naghanap sa Pangulo sa Mindanao? Ikalawa kong tanong, bakit sinisisi nyo kay Duterte yung natural calamity? Pag bumuntok po ang bulkan, sisisihin nyo na naman sa mga Duterte? No? Hindi po sa Davao City lang bumabaha. Palagay nyo ng tama kayo. Dapat hindi na raw bumaha sa Davao City kasi meron daw flood control. Hindi lang naman po sa Davao City ang baha eh. Yung buong Davao region. Kasama pa yung Caraga. Hindi ko alam kung saan yung Caraga. Hindi lang po Davao region, no? Pati po Caraga. Nag-uulan na malakas, bumaha. Natural calamity po eh. Okay, isa pa. Huwag na tayong lumayo. Hindi lang po, sa totoo lang, nagtataka ako sa mga taga-Maynila kung makabanat kayo sa bahasa Mindanao. Real talk po tayo. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video.
Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.